Nakailang beses na bumuntong hininga muli si Nick upang ilabas ang bigat ng katawan niya sa gagawing pag-alis. Nahati ng isipan niya kung aalis pa ba siya o hindi na at palalagpasin na lang ang kaso. Kaya lang kasiraan naman yun sa pangalan. Huwag mo na akong pahirapan, Chris. 2 weeks lang naman na yun eh. Ayusin mo ng mukha mo. Huwag ko na bang ituloy? Sabihin mo. Mahipit na yakap na sa kanya ni Nick. Ilang beses na pabirong pinalo ni Bethan ang likod ni Nick. Kung sasabihin niya iyon, paniguradong gagawin nga nito. Kaso bilang professional sa trabaho, hahayaan na lang niya ito. Inilagay na lang niya ang sitwasyon nito sa kanya kaya naintindihan niya na ito. Bitaw na't umalis ka na. Pasalubungan mo na lang ako ng kahit na anong delikasis doon. Tinanggal ni Nick ang yakap sa nobya at ilang beses na tumangutango ang ulo nito. I love you, Chris. I love you too, Nick. Mag-iingat ka. Siniil na ng halik ni Nick ang labi ng nobya. Yung tipong parang ayaw na nitong pakawalan at mas lumalim pang halikan nila na kung walang aawat ay malamang kung saan pa yun mapupunta. Tama na, alis na. Anas ni Krisa na itinulak palayo sa katawan niya ang nobyo. Nagkusa ng dalawang lumabas ng sasakyan dahil paniguradong hindi ito aalis. Isang kawaypat mabilis na rin itong umalis. Naiwan ng dalagang namamasa ng bawat sulok ng mga mata habang tinatanaw ang sasakyan na unti-unting umaandar papalayo. Kainis naman, kasama niya sana ako eh. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unting bumubuti ang kalagayan ng ama ni Krisa. Ikinatuwa yun ng dalaga hanggang sa nagpaalam siyang babalik na sa trabaho. Hindi naman siya hinadlangan ng ama na gawin ng bagay na yon. Kagaya ng ipinangako ni Nick sa kanya, palagi siya nitong tinatawagan at chinachat kapag may pagkakataon. Nagvi-video call pa nga sila nito, hindi nga lang matagal dahil busy ang binata. May communication man sa fiancé ay madalas pa ring makita ni Krisa online ang nobyo. Kakaibat yun ang pinaglalaban nitong kumpanya, ang Alcuevas Group. Malaki itong kumpanya kung saan naging alangan at nagulo dahil sa mga nilabag na regulasyon noong mga nakaraang taon. Naging bukas sa publiko ang kasong iyon kung kaya naman may access si Krisa sa araw-araw na mukha ng kanyang fiancé habang dinidinig. Mukha siyang puyat pero gwapo pa rin naman. Haplos ni Krisa sa screen ng phone niya nang makita niyang mukha nito. Sa media interview kung saan ay naka-live ay lalo pang nangulila si Krisa kay Nick. Kung kaya naman ang araw na yon, right after ng media interview, ay tinawagan na ito. Napanood kong tapos ng kaso dyan, hindi ka pa ba uuwi ngayon? Ito ang bungad niya matapos sasagutin ni Nick ang tawag. Pagak na natawa na doon si Nick, damang-daman niya kasi ang pangungulila ni Krisa sa kanya. Ganon din naman siya dito. Bukas ang balik ko, Chris. May banquet pa ngayon sina Mr. Alcuevas at kailangan ko umattend. Hindi rin naman ako doon magtatagal. Sasaglit lang ako doon. Magpapakita lang kasi pagod ako buong maghapon. Pupunta pa ako ng hotel para makapag-ipon ng lakas. Bukas nandyan na ako. Magkikita na tayo, baby. Ready ka na? Bagamat natawa sa huling sinabi ni Nick ay napanguso pa rin si Krisa. Umayos lang siya ng isyura nang mapansin ng paninitik sa kanya ni Miss Jan na nakakalokong mga mata. Okay, sige, enjoy. Sandan mo ko ng picture mo sa banquet. Patingin kung pogi ka pa rin. Si Nick naman ang natawa sa fiancé niya. Miss Aguilon, mauna na ako sa'yo. Si Miss Jen na tinuro pang labas ng center. Sige, ingat ka Miss Jen. Hindi na rin nagtagal ang usapan ni Nick at Krisa dahil kailangan na niya maghanda. Nagpalit lang siya ng damit sa hotel at tinungo ng banquet na inihanda ng mga Alcuevas bilang pasasalamat ng buong pamilya. Marami ang invited doon. Kumuha ng ilang pictures si Nick ni pinangako niya sa fiancé na ipapakita niya. Krisa Aguilon, ang gwapo naman talaga ng fiancé ko. O siya, enjoy ka lang dyan. Pauwi na rin ako ngayon. See you bukas, Nick. Mag-iingat ka. Huwag kang masyadong magpakalasing. Maliwanag. Natawa lang si Nick nang mabasa niya yon. Ilang beses siyang in-approach ng makilalang personalidad na nasa party, kabilang ng aroganteng bago pa lang na sumisikat na aktres na si Lorelai. Laking pasalamat na lang ni Nick ng mga litratong kuha sa banquet na yon ay nakaba na ipakalat dahil sa karera ng babae. Kung hindi ay malamang na nakarating na yon sa fiancé niya at baka pag-ugatan na naman to ng away. Pasensya na, I am already engaged. Iba na lang. Walang kasawaang paulit-ulit na litanya ni Nick kapag may mga babaeng nagtatangkang lumapit para makipag-usap. Uwe, hindi nga Attorney Bentacourt. Nasaan siya? Bakit hindi mo kasama? Sinasabi mo lang yan para malayuan ka eh. Pinilig lang ni Nick ang ulo. Uminit ang ulo niya at nagiging asiwa na siya sa pagtagal ng patagal ng banquet na yon. Nawawala na siya ng gana. Wala pa sa kalahati ang banquet ay minabuti niya na magpaalam na lang.
Uminom na muna siya ng ilang baso ng wine bago nagpaalam sa business tycoon na si Mr. Alcuevas. Naabala sa pag-iistima ng iba niyang mga bisitang inimbitahan sa event. Masyado pa namang maaga, Attorney Bentacourt. Bored ka ba? Sabi mo sa akin kung may kailangan kang iba para ibigay ko. Ayos na ako, Mr. Alcuevas. Maaga pa kasi ang flight ko bukas. Kung kaya naman, gusto ko matulog ng maaga. Solve na ako dito. Ganun ba? Sandali lang at ipapahatid kita sa anak ko para masiguradong ligtas kang makakauwi ng hotel na tinutuluyan mo. Tigil na sa kanya ng matandang negosyante. Bago pa siya mapigilan ni Nick ay tinalikuran na siya ng negosyo upang puntahan ng anak nitong si Joros. Ihatid mo si Atty. Bentacourt sa hotel niya. Tsaka kung marami kang matututunan sa kanya habang nasa sasakyan kayo, huwag puro sasakyan ang inasikaso mo't gumawa ng mga bagay na wala namang kabuluhan. Hindi nagustuhan ni Joros dahil pakaramdam niya ay pinahiya siya ng ama sa abogado. Hindi pa naman niya gusto ang hilatsa ng mukha nito na para siyang inaasar. Pasensya ka na sa anak kong ito, Atty. Bentacourt. Maaga kasi siyang naulila sa ina. Busy ako sa negosyo kaya naman hindi ko siya gaano natutukan. Ayan, lumaki siyang nagagawa niya lahat ng kanyang gusto. Pinasadahan ni Nick ng tingin ng binatilyo na sa unang tingin ay halatang ayaw nito sa kanya. Wala naman siya doong magagawa. Hindi mo kailangan mag-alala sa iyong anak, Mr. Alcuevas. Mukha naman siyang may maayos na hinaharap lalo pat mabuti naman ang kanyang ama. Kaunting hasa pa. Muli nagpasalamat doon ang negosyante. Seryoso ako, Mr. Alcuevas. Hindi mo na ako kailangang ipahatid pa. Atty. Bentacourt, huwag mo na akong tanggihan. Bilang pasasalamat ko na rin ito sa lahat ng magandang nagawa mo sa aking kumpanya. Pagbigyan mo ng hiling ko, gate pa ng matanda. Walang nagawa doon si Nico hindi ang sundin at pagbigyan na lang ang negosyante nang matapos na sila't makauwi na siya. Sa huli, hinayaan niyang hitad siya ng anak nitong si Joros na may pag-iyapang nalalaman. Sakay na Atty. Bentacourt. Kapansin-pansin din ang pagkadisgusto ni Joros kay Nick, ngunit wala naman siyang ibang magagawa kundi ang sundin ng ibinin ng kanyang ama. Wala namang masama sa abogado ngunit nairita talaga siya sa itsura nito. Hindi naman yun nakaligtas sa paningin ni Nick. Basang-basa niya kasi ang laman ng isip ng binatilyong kaharap. Bago sumakay ng sasakyan ay nilingon ng abogado si Mr. Alcuevas upang may sabihin siyang mas ikinainis ni Joros. Masyado pang bata si Joros, Mr. Alcuevas. Kailangan niya pang pamalakas ng experience sa buhay na babaunin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Halimbawa, kung hindi mo siya bibigyan ng sobrang pera, malalaman niyang halaga noon oras na mahirapan siya. Malalaman niya ng lahat ng bagay hindi nakukuha sa madaling paraan. Napatango-tango na doon ng matanda. Tama ka, Atty. Bentacourt. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon ay sapat na lang ang ibibigay ko sa kanya. Napanganga si Joros sa biglaang desisyon ng kanyang ama. Hindi makapaniwala na basta ito makikinig sa abogado. Tinitigan na niya si Nick na ngumiti lang dahil mababa ka sa mukha ng binatilyo ang sobrang pagkairita sa kanya. Maraming salamat Atty. Bentacourt. Malaking tulong ang sinabi mo. Ngumisi lang si Nick. Dama na niyang pagiging apektado ng binatilyong kaharap niya. Walang anuman, Joros. Sabay na silang lumulan ng sasakyan. Agad na yung umalis sa lugar matapos na kumaway kay Mr. Alcuevas. Parehong inignora ng dalawa ang bawat isa. Bilang mas matanda at may karanasan sa buhay, hindi nakikiluhod si Nick. Hinayaan niyang manahimik ang binatilyo, hindi rin naman siya nito kinausap. Nagsalita lang ito nang marating nila ang hotel na kanyang tinutuluyan. Sa likod ng mga mata ni Joros, nahalata ni Nick na may kakaiba dito. Good night, Atty. Bentacourt. Mag-enjoy ka sana. Sumaludo lang sa kanya si Nick. Pagpasok ni Joros sa loob ng sasakyan ay kaagad siya may kinontak upang isabotahe ang pangalan ng abogado. Pagkaalis ng kotse may hindi na muna pumasok si Nick ng hotel. Tinawagan niya si Krisa. Nasa hotel ka na? Wala pa ako sa silid, baby. Nandito pa ako sa labas. Bakit? Kararating niya lang ng apartment noon at nasa garahe pa siya. Pumasok ka na sa loob. Bakit na rin ako ng apartment ko? Usap tayo mamaya. Pinatay ni Nick ang tawag niya habang hindi mapakali. Iba ang kutob niya kung kaya naman sa halip na pumasok sa loob ay tumawag siya sa pinakamalapit na police station upang magbigay ng complaint. Kung mali man siya, kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili. Ilang minuto lang ang kanyang hinintay at dumating ng inasahang pulis. Ikaw po palang complainant, Atty. Bentacourt. Wika ng pinaka-head sa kanila, ngumiti lang si Nick at sa kamarahang tumango. Sumunod sa kanyang mga ito nang pumasok na siya sa lobby. Bulantang na napatingin sa kanilang front desk ng hotel. Napansin agad ni Nick ang pamumutla ng mga naroroon. Atty. Bentacourt, para saan po mga pulis? Maang-maangan ang nasa front desk. Iginalaw ni Nick ang magkabila niyang balikat.
Alam kong alam ninyo kung bakit at mapapatunayan natin yan mamaya pagbalik ng mga pulis galing na silid ko. Itinaas na ni Nick ang kanyang isang kamay nang makitang tumatawag si Krisa. Baby, saglit lang. Tatawagan na lang kita mamaya. May inaayos lang ako dito sa hotel. Napakunot na ng noon ni Krisa nang biglang patay ni Nick ang tawag niya. Naikiling na lang niya ang ulo na may kung ano na naman ang mga tanong na namumuo sa kanyang isipan. Bakit siya nito biglang papatayin na lamang? Ano kayang problema? Tama nga ang hinala ni Nick. Pagbaba ng mga pulis sa lobby ng hotel ay dala lang niya kanyang isang kilalang babae. Yun na yung actress na si Lorelai. Napaulit-ulit na tinanggihan ni Nick na kausapin at i-entertain. Napailing na lang doon ang abogado. Lasing ang aktres base sa pasuray-suray nitong paglalakad. Bitawan niyo ko, ano ba? Napatda sa kinatatayuan ng babae na makita niyang nasa front desk ang binatang kanina niya pa hinihintay. Prenting nakasandal habang nakahalukip-kip ang kanyang dalawang braso, malapit sa matitipuno niyang dibdib. Attorney Bentacourt, hindi siya pinansin ng abogado at hinarap ng pulis na kanyang kausap kanina. I want to sue her. Maghahain ako ng reklamo sa illegal na pagpasok niya sa silid ko. Ganon din ang hotel na to. Humahaw sa dumating ang manager ng hotel at kahit na anong gawin itong paghingi ng tawad at paumanhin, hindi pumayag si Nick na makipagkasundo na lang dito. Dinamay niya rin ang mga staff ng hotel involved sa pangyayari. Attorney Bentacourt, patawarin mo ko. Nakahanda ako magbayad kahit na magkano. Huwag mo na sanang sirain ang pangalan ko na bago palang pausbong sa industriya. Pakiusap, attorney. Pakiusap. Lumuhod pa ang aktres, ganun din ang hotel manager at maging ang mga staff. Nang makita ni Nick na muling tumatawag si Chris ay minabuti na lang niyang makipag-settle sa kanila at tumanggap ng bayad bilang danyos. Inilipat din siya ng panibagong silid. Ipinanganak siyang matalino at magaling magmanipula kung kaya naman nakuha niya lahat ng gusto ng walang kahirap-hirap kapalit ng kanyang pananahimik sa isasampang kaso. Kung tutuusin ay pananakot niya lang naman iyon, hindi siya mag-aksaya ng panahon sa kanila ng paniguradong kakain ng ilang araw kung sasampahan niya pa sila doon ng kaso. Ilang araw na dapat ay nakabalik na siya ng Maynila. Bakit nang tagal mo naman yata ang sagutin? Kanina pa ako tumatawag. May kabalbalan ka bang ginagawa dyan? Mahinang natawa si Nick na mga sandaling iyon ay nakaroba lang at nakasandal sa sofa ng bago niyang silid. Naligo pa kasi ako, Chris. Ang tagal mo namang maligo. Siguro may ibang babae kang kasama dyan. Muling bintang ng dalagang sa kama na. Nakadabado doon halatang hindi na makatulog ng dahil sa kakaisip niya kung bakit ang tagal ni Nick na tumawag. Wala ikaw at puro kay bintang. Umanda ka sa akin bukas pag uwi ko dyan. Pinaikot na lang siya ni Krisa ng kanyang mga mata na kulang na lang itumirik sa sobrang inis. Dapat kasi nagbiyahe ka na ngayon. Ngauso pa ng dalaga na puno ng panghinayang ang boses. Pagod naman ako, gusto ko rin naman magpahinga na muna bago magbiyahe. Katuwiran pa ni Nick. Minabuti na lang ng binata na huwag na sabihin dito tungkol sa insidente at baka mag-freak out pa ito at kung ano-ano nang ibinintang sa kanya. Paniguradong pagmumula na naman ito ng kanilang misunderstanding ng nobya. Kumain ka na ba, Chris? Kanina pa. Anong oras na kaya? Moody pa rin ni Chris na sagot na masikin ang ngiti pa ng maliit ni Nick. Ano bang nangyayari sa'yo, Chris? Napaka-moody mo naman yata. Meron ka ba ngayon, ha? Natatawa ng biro ni Nick na ikinaikot lang muni ng mata ni Krisa. Matapos ng panandali ang matigilan upang isipin ang naging katanungan ng kanyang fiancé. Sana'y wala para bukas pagbalik ko dyan, alam mo nang magiging bakbakan. Babawiin natin ang mga sandaling na-miss mo ko at sobrang na-miss kita. Nagpatuloy pa sa kulitan ng magkasintahan. Idinaan na lang nila sa harutan ang pagkamiss ng kanilang naramdaman hanggang sa unti-unting lumambot na si Chris at nawala ang pagiging moody. Hindi niya namalayan na nakatulog ng dalaga. Napahilamos na lang si Nick na mukha nang makitang tulog na kasintahan sa kabilang linya ng bahagya pang nakaawang mapula nitong labi na parang inanyayahan pa siyang halikan iyon. Ikaw talaga, Chris. Anto ka na pala, hindi mo malang sinasabi sa akin. Ano yung binasapan ng laway ang tuyong labi sabay lunok ng laway. Dahil sa distansya nila sa bawat isa na milya-milya, ay yun lang din ang kaya niyang gawin. Tinitigan niyang mabuting mukha ni Krisa, punong-puyo na yung pagmamahal. Hindi na niya mahintay na makauwit maikulong ang babaeng sa kabila ng screen ng phone sa kanyang magabisig at paulanan ito ng matamis na mga halik. Sobrang miss na niya ang nobya kung kaya naman susulitin niya iyon bukas ora mismo pagdating niya ng Maynila. Hindi na rin namalaya ng binatang nakatulog na rin siya habang nakatitig kay Krisa. Buong buhay niya ay noon lang niya nagawa ang bagay na yon. Nalimpungatan naman si Krisa na makaramdam na kailangan niyang gumamit ng banyo. Nagmamadali na siyang pumanaog ng kama upang gawin ang pakay niya. Natigilan siya sa may pintuan pagbalik ng kwarto na makitang buhay pa rin ang screen ng kanyang phone na nakasandal sa headboard ng kama at naka-ongoing pa rin ang video call nila ni Nick. Nang makalapit siya doon, nakita niya ng maamong mukha ng nobyo
na mahimbing na natutulog na rin. Nakangiti niyang hinaplos ang screen noon habang natatawa ng mahina. Baka sa galaw niya na miss na rin niya ang kasintahan. Ang sarap ng tulog mo ha, at talagang hindi mo pa pinatay ang video call nung nakatulugan na kita. Hindi na nakatulog pa si Krisa na mas pinili na lang ng pagmasdan ang natutulog na mukha ng kasintahan. Kung kaya naman pagpasok niya sa trabaho ng araw na yon ay hindi siya nakaligtas sa mapanuring mata ni Miss Jen. Pinuyat ka ba ni attorney ha? Panunukso nito na may kakaibang ngisin na kumibot-kibot na labi. Hindi inilihim ni Krisa na nagkaayos na sila ng binata. Dito niya unang iniyabang ang kanyang singsing na hindi niya magawa sa busy niyang kaibigang si Rita. Hindi may kakailang kasiyahan ni Miss Jen para sa kanilang dalawa. Nagbiro pa nga itong bakit umano patatagalin pa ang kasal kung yun na lang naman ang kilang-kalang-kalangan. Hindi Miss Jen, nakatulugan ko nga sa video call namin kagabi. Naku, miss na miss ka na noon. Kailan pa ba ang balik dito? Sinabi niya rin kay Miss Jen na nasa Palawan si Nick at nabanggit niya pa ang tungkol sa invitation nito na isama siya doon. Hinayang na hinayang doon ang babae kahit na ipinaliwanag na niya ang dahilan nang hindi niya rin pagsama. Ang lapit lang naman ng Palawan, hindi mo pa pinagbigyan? Tanging nasabi ng babae na magkwento siya. Kasi nga Miss Jen, sumabay yung pagka-hospital ni Papa. Napailing na lang ang babae sa isip niya kung siya si Krisa, malamang tinakasan niyang mga magulang. Wala naman na silang magagawa kung naroon na siya kahit na magalit. Napakamartir kasi talaga nitong si Krisa. Tinitingnan pa siya ng makahulugan ni Miss Jen nang mahinang natawa lang na iginanti ng dalaga sa tinuran niya. Pupusta ako, miss na miss mo na rin siya no. Namula ng mga mukha doon ni Krisa. Wala siyang planong imutanggi, ngunit hindi na siya nakapagsalita nang makita niyang may message sa kanya ang nobyo. Abot tenga ang ngiti niyang binasa ang message na laman lang naman ay ang flight ng abogado at ang selfie nito nakatakda nang umalis ng hotel room na tinutuluyan ng binata. Nick Bentacourt. Sa wakas, pauwi na ako. See you later, Chris. Mag-ready ka na sa pagdating ko. Susundin mo ba ako sa airport? Kilig na nagtipa ng sagot doon si Krisa matapos sa tingnan si Miss Jen na nasa kanyang tabi. Hindi niya namalaya na naroon na rin ito kung kaya naman malamang ay nabasa na itong message ni Nick sa kanya. Patunay yun na puno na naman ang panunuksong mga sulyap nito na bahagyang lumayo na sa kanyang banda ngayon. Kilala niya ang babae, low-key siya nitong inaalaska dahil sa message na yon. Krisa Aguilon. Titingnan ko Nick, hindi ako sigurado dahil may mga classes pa akong kailangang puntahan. Just in case sa penthouse na lang tayo magkita. Ayos lang ba? Mag-iingat ka, see you later. Wala pang ilang segundong lumipas at mabilis na itong nag-reply. Nick Bentacourt. Sige na nga, wag na, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. At sa sasakyan pa lang ay birahin na kaagad kita. Ganon kita sobrang na-miss Chris. To be safe na rin sa magiging kahihiyan natin. Malakas na napahagalpak na ng tawa si Krisa. Sa huling sinabi ni Nick sa message, hindi niya mapigilan ang sariling makaramdam ng sobrang excitement. Ibang-iba ang excitement na itong naramdaman niya sa buong buhay niya noon. Nang lingunin ni Krisa si Miss Jen ay naiiling na lang ito sa halo-halong emosyon ngayon na meron ng kanyang mukha ngayon. Pulang-pula na rin siya. Miss Krisa, iba na yan ha? Naku baka mamaya mas malalang sakit at iyak ang kapalit ng mga ngiti mong yan. Huy Miss Jen, huwag ka namang ganyan. Katok pa ni Krisa sa gilid ng bahagi ng kanyang office table na kahoy na parang sinusupla ang sinabi ng babae. Nagbibiro lang ako pero wag ka namang sobrang sayat, alam mo naman na lahat ng kasiyahan ay may kapalit. Hindi na yun pinansin ni Krisa. Hindi pa bahagyang pumintig ang kanyang puso sa kaba nang marinig niya yon. Binaliwala niyang lahat ng sinabi ng kasama niya at tinaboy yun sa kanyang isipan. Iniisip na lang niya ang gagawin nila ni Nick mamaya pagbalik nito ng Manila. Doon na lang niya itinoon ng buong atensyon lalo na't nang pakiramdam niya para na naman siyang kinikiliti sa sobrang tuwa at excitement sa magiging kaganapan nila. Maloko ka talaga Miss Jen. Pinalitan na rin ni Miss Jen ang topic na itinoon na sa kanilang music center. Bahagyang nagtaka na si Krisa dahil itong mga nakarang mga araw ay nagiging madaldal ang babae na maraming tinuturo sa kanya tungkol sa negosyo nila. Business partner sila at may mga bagay na nakatoka sa kanilang gagawin. Responsibilidad ni Miss Jen ang paghahanap ng mga investors at makaganapan sa labas ng music center. Samantalang si Krisa naman ang bahala sa mga nangyayari sa loob ng center. Nag-hire siya noon ng ilang mga music teachers at kuminsan ay siya mismo ang nagtuturo sa mga student kapag maluwag ang kanyang oras. Subalit sa pagkakataong ito ay paunti-unting tinuturo ni Miss Jen sa kanyang mga bagay na responsibilidad at ginagawa ni Miss Jen. Yung tipong parang paunti-unting pinapaalam sa kanya kung ano ang mga nararapat na gawin niya kapag naroon sa ganong sitwasyon. Hindi matatahimik noon si Krisa kung kaya naman minabuti na lang niyang magtanong ng sa babae. Miss Jen, pwede ba ako magtanong?
Tungkol saan naman, Miss Guzman? May tinatago ka ba sa akin na kailangan kong malaman? Bakit may nakukutuban akong kakaiba sa'yo? Diretsa ang tanong ng dalaga na hindi kumukura pa mga matang, nakatingin na sa babae.